Mga lugar sa Metro Manila at ilang probinsya nalubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Libreng sakay sa tren at bus ipinatupad ng Department of Transportation kasunod ng masamang panahon. Paghahanda para sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 28, nagpapatuloy sa kabila ng masamang panahon. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung preparations natin. Hindi naman siya naaantala. Of course, we will keep on monitoring yung developments ng ating panahon sa mga susunod na araw. Pero as of today, tuloy-tuloy at wala namang disruption sa mga preparation. Advanced deployment ng mga pulis para sa SONA uumpisahan sa July 26. May advance command post tayo na itatayo na sa Batasan Police Station sa 25 na at ito ay magiging operation center natin sa buong aktibidad. Patuloy tayo nakipag-coordinate sa Presidential Security Command at sa Sergeant at Arms ng Kamara. 4 na mga Facebook page na nagpo-promote ng sugal sa kanilang mga content isinara na ng Meta. 16 na iba pa inendorso para i-delete. Makapal na putik, tumambad sa mga residente ng Burgos, Rizal matapos ang ilang araw na pagbaha. Hindi maiwasan yan, putik talaga pag may baha. Kaya ito, putik, inano lang namin kasi mag-ano na naman kami. Kaya tinatanggal na lang namin, tsagaan na lang. Nilalabas namin yung putik. Matagal kasi ito matutuyo kung hindi namin tinatanggal, kaya tinatagaan lang. Dredging operations sa Marikina River, tuloy-tuloy upang maibsan ang pagbaha. Yung dredging operations natin, hindi naman natin tinitigil. But at the same time, meron tayong slope protection project by JICA and DPWH. Hindi pa lang siya complete dahil 11 kilometer stretch yung ating ilog. Basura, nanguna pa rin sa mga dahilan ng pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, ilang infrastructure projects nakaapekto rin sa mga daluyan ng tubig. Ito po yung sofa doon sa Simangingsing. Ayan po yung sofa. Makikita niyo po, meron din pong ref dyan at iba't iba pa pong klase ng basura. Again, maliit na po yung ating drainage system. Antiquated na siya, more than 50 years old. Tapos po, nababarahan pa po ng ganitong klaseng mga basura. Talaga pong mahihirapang mailabas po yung tubig at mapahupa yung baha. UNTV News and Rescue, tumulong na mailikas ang mga pamilyang apektado ng habagat. Malinis na inuming tubig, relief goods at libreng sakay, ipinagkaloob. Malaking tipak ng bato at plywood nakuha ng MMDA sa drainage sa bahagi ng MRT-7 Batasan Station. Again, hindi tayo naghahanap ng mga faults dito, kundi maghanap ng solusyon. Presyo ng isda at gulay bahagyang tumaas kasabay ng kasagsagan ng ulan dulot ng habagat. Kung ano yung presyo namin, binibili nila. Ganun na lang. Dating 10, naging 20. Dating 15, naging 20. Lahat ng mga tali-tali, 20-20. Siyempre, sasabihin nila yun ng ganan kahit wala namang mga anong tawag dito. Kasi every bagyo, ganun ang ginagamit nila na reason. But we're assuring them na wala namang mga stranded or walang mga baradong daan. Hamon na boxing match ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte tinanggap ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kusuntukan tayo, alam ko makaya bita. Siguro you can find sponsors. Per round may mag-sponsor. So let's place their merchandise before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong mai-raise na pondo. Pagbaba sa 19% US tariff mula sa 20%, itinuturing na isang significant achievement ni PBBM. Subalit ilang mambabatas, dismayado. Bagong trade deal sa pagitan ng Pilipinas at USA, hindi patas ayon sa isang ekonomista. We managed to bring down 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now 1% might seem like a very small concession,
However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. So hindi pa rin patas itong trade deal na nakuha ni Pangulong Marcos mula sa White House. Pero nandun tayo sa panahon kung saan si Trump talaga gusto talaga niya ng mga tariffs eh. So parang binubuli niya yung iba't ibang mga bansa, hindi lang Pilipinas. So kailangan nating mag-adjust at mag-strategize sa ganitong klaseng klima pagdating sa world trade. Posibleng hawaan ng sakit sa mga evacuation center. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health. In fact, ang number 1 consultation sa evacuation center, respiratory infection, ubo-sipon. Yan ang usong-usong sakit pag ganitong tag-ulan. Yan ang influenza-like illnesses or acute respiratory infection, ubo-sipon. Pamahalaan, humahanap na ng alternatibong paraan ng pagtuturo sa mga estudyante sa gitna ng suspensyon ng klase tuwing may kalamidad ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, ang aming iniisip, paano natin gagawin dahil lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kabataan? Ilang hakbang planong gawin sa Kamara para sa simpleng pagdaraos ng State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes. Sa dami ng sakuna, dapat talagang magkaroon ng shift ng priorities. Yung austerity measure na yan ay talagang ipapakita. SONA should not be projected as an event for the elite. PNP Chief Police General Nicolas Torre III, sinimulan na ang training para sa posibleng boxing match sa Linggo laban kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Mahina na nga ako eh. Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte labag sa konstitusyon ayon sa Korte Suprema. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. House members inabisuhang wag nang magsuot ng magarbong damit sa pagbubukas ng sesyon ng 28th Congress at State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero definitely, we will forego of the pageantry for SONA, but we will just stick with the formalities. 84 na lungsod at munisipalidad nagdeklara na ng state of calamity dahil sa lawak ng epekto ng habagat at bagyo. Central Luzon, pinakamatinding tinamaan ng mga pag-ulan. Kung pagbabasihan pa lang natin yung latest report ngayong umaga, ang hardest hit na masasabi natin is nasa Region 3 dahil doon tayo nakapagtala ng maraming affected population. For individuals ng Region 3 is nasa more than 2.2 million ang affected individuals po natin, or katumbas is nasa 667,000 na families. At cashless payment sa lahat ng train system sa Metro Manila inaayos na ng Department of Transportation. 13 station na tayo. Inayos namin yung wiring. Tapos eto, Segments, nag-usap lang kami ni GM ngayon. Pati sa loob ng bagon, eventually, tinatrabaho na po natin yan.